kaya ko, i-disciple ko sila lahat. Dili tungod sa ilang kwarta, kundi tungod sa ilang kaluluwa. Kasi lagi ko sinasabi sa kanila, niyan ang Ginoo, dili para sa kwarta or sa fame, niyan ang Ginoo para sa greatest treasure niya. Kasi He may own everything in this world, but He doesn't own your heart. Kaya sabi ko, kahit yung mga events place na pinupuntahan ko, sinasabihan ko yung mga tao, huwag niyo itrato ang tao na pera. So now, pangalawa is edification of the church. Daghan kaayo nga niduol na ako. Kaya nga mas malipayon yun ko, ikaw magkasal, ang mga Kristohanon mo doon. Proud na proud sila, Kristohanon sila. Kaya ang nadungog nila, pastor, unya mensahe pa sa... Unya, i-share ko ang konti ang mensahe. Mensahe patungkol sa gugma sa Ginoo. Nga akong gipackage niya, wala sila kahalata. Nagsishare na ako ng gospel, pero sila lahat, oo nga no, ganun sila. Doon ang mga Kristohanon na, pastor, bless kami. Kami po sa church na ganito, kaibigan, kamag-anak po namin yung kinasal. Paano niyo po na ano yun? Tigas ton. Hindi namin masyaran. Sabi ko, kailangan nila ako eh. Kaya ngayon, dahil lumapit kayo sa akin, na-plan ko na si dahil malayo sila sa akin, hindi ko makaluap, puntahan niyo. At alam niyo nangyari? Laging may pagbabago kasi dinidiligin ko lagi ng panalangin. Pangalawa is church growth. Sinabi ko sa inyo kanina, last Sunday, may about 5 couples na kinasal ko na nasa church. Kasi ang mga duol sa ako, nakaka-atto sila sa church. Ang pangatlo, ay pang-apat, connections and influence. Dili lang gid ko ang bugiro. Pero daghan kong na-meet nga mga senador o mga congressman o mga mayor. Amigo na ng mayor sa General Trias, amigo na mga vice mayor. Ano ba yan na sa kanila himo ninong-nina? Holiday ngayon nga, kaning kasala, way dato, way mahirap, way dakong tao, sila tanan makadungog sa pulong sa Ginoo. Bigyan natin ng chance. Alam niyo yung DepEd Secretary karon, igakuskuan ang tawhana, kaya na-bless siya. Kaya ako'y nagkasal sa iyang secretary. So nagkakaroon ng connection ng influence. Hindi nga wala basta-basta si pastor. Pero di ko mahilig mag-post. Napansin niyo yan, diba? Kasi sa akin, pareho-pareho ang mga tao. Kailangan nilang Panginoon. Number 5, image restoration. Kaya ba mo, nga isa sa nakita ko na nangyari sa ako, samtang nag-preach ko, kita ko yung mga tao gumaganon, makikita mo naman eh. Tapos, lalapit sa'yo, ang sasabihin, Pas, first time kong umaten ng Christian wedding. Kasi lain-lain mang liho ng dito. Pas, first time kong umaten ng Christian wedding, ani day ka meaningful. Kaya sa mo idaot na niya. Sa mo mo ro, katulog lang ka. Lalo kayo. Gusto magdali kay mga una ba? Kung tinuod ba yan di lang 50 ka tao, first time nakaatin ng Christian wedding, grabe na sila kayo. Muna, luna ko. Salamat Lord, hindi mo ang pastor. Hindi sila maiha sa mga pastor, bali sila matahan sa mga pastor. Hindot kayo ang mga mensahe na gigas sa mga pastor. If you're a pastor na nagkakasal, make sure that you become an ambassador of Christ wherever you are. Kasi hindi lahat ng atin sa mga weddings ay mga Christian. Naglabi itong mga... Number 6, personal improvement. Napansin niyo ba ang pag-improve ko sa pag-istorya? So, ganitong una niyo ako nakita. Tungod na sa exposure. Totoo yun. Siguro sa isa ka buwan, na ako'y ma-istoryahan o nasa 1,000 katao.
tungod aning kasal. Iba't ibang grupo. Kung ako wala kong pakialam, may pagkahungaw. Bahala ko sa mga relihiyon na kinahanglan ng Jesu Kristo. Wala mo po siya. Alam mo, sumpak sila. Mahawa ka rin nito. Ajay mo pa. Makasal to. Sabayan lang mo. So nakita nyo, lumakas ang loob ko. Hindi na ako nahihiya. And then, yung boldness ko, yung pagiging mawawang ko nawala. Kunya, ito ang problema ko. Na ay mga aslunon nga gikan sa kaslunon day. Mga kaslunon nga gikan sa lain nasun. Sa man ni. Mag-nosebleed ko ani. Salamat sa Ginoo kay tungod ko na ako. Practice ko English. Tungod na sige na kong basa. Karon kay dire-diretso na. Salamat sa Ginoo. Nya tungod na ato nakabuo ni og English service. So nagulat ang mga tao. Pati si Edla, yung misis ko, sabi niya, namin ni bisita nga sa una nili, mga young people na mo kanawa, nabalik. Yung siya, kuya, ayaw mo pala mag-English na tuloy-tuloy. Ewan ko nga eh. Hindi ko rin alam, kaya ko pala. So you see, these are time, mag-i-improve ka. Alright? Yan yung anin na nakita ko. Kayo pwede yung dagdagan. And then now, I want to discuss 3 things bago tayo mag-break, ano tayo sa isa. Una, is before a wedding, which is ang pinakamahaba, during the wedding, and after the wedding. Mao niya ang akong exercises. Mao niya akong gibuhat kanunay. Una, before the wedding, inquiry. Dahil mangutana, Pastor, nakadungog po na magkasal ka. In fact, mga kaigsunan, daghang nagpo-post ng pangalan ko dito sa Tagaytay. Wedding suppliers. Kaya nanuli sila Christian pastors. Kanunay ko nilang i-promote. Pero di ko reply kay cringe kayo na ako pa. Kaysa ako pamuha tama ko ng uban. Umupost ka dito, mura ka, baligyan mo ko galingon ba nga, kuha ko ninyo. Kailangan ko ng pera nyo. Hindi ganon. Alam mo ginagawa ko? Magpublish ko Di ko ibaba yung pride ko. Wala ko anhiya ng ministry para kumita ng pera. Yung anhiya ko para i-bless ang mga tao to share the gospel upang mga couple ay magkaroon ng God-centeredness sa kanilang marriage. Because I believe that He created marriage and He should be part of marriage. So anyway, inquiry. State your mission more than the commission. Mga lagay giyon ako niya. Kung may mga tanan ninyo, di mo murag ng kwarta. Ilang kang hatag ani. Ang number 1 na nasa isip nyo, to bless them. I don't know kung ilan sa inyo pumunta din sa Tagaytay, nangutan na sa amuan ni Mrs. Nangutan na nga, Pastor, kung sa may sekreto nyo mag-fundraise? Kung sa may sekreto na mo na makapag-fundraise para sa Tagaytay Christian Academy? Alam mo, sagot ko sa kanila, 2 things. Ayun ko sa kanila, kadaghanan mo mga pastor, including my mommy sa una, expert sa paninig. Expert sa padungog-dungog ba? Sa una, para maka-survive. Pero alam niyo, na-realize ko na sabi ko, Lord, bahala ka na. Niyan kami sa US, number 1 na mindset namin noon, hindi para humingi. Kundi kami ang naghatag. Wala sila kay Bao. Nga, i-project na mo sila para maila-ila, ang mo sila ilibre o pagkaon. Yung ipaghatagan din na mo, marimata ang balay. Alam mo, nung pag-uli na mo sa Tagaytay, gimingaw sila na mo, ibagyan ano ni balik man mo? Mga ilibre mo na mo dito sa US, yung papel. Wala di among calling, address pa nga bata. Mo ba? Patabang kami. Mga itong na dagang itabang. Pero wala na mo sila gipugus.
So now, why did I say this? Pag may nangutana, pasalamat ka dahil ayun na kwarta. Pasalamat ka kay naay ni doon nga may dala mo sa Ginoo. Kaya ilang kwarta, tagaan ka lang 10,000, 15,000. Oo, bindot kayo na. Kailang mahulot na dayon. Tama? Pero ang tao kung nadala mo sa Ginoo, grabe. Ay, hebalo ba mo nga, katong duha, kasal na ako, nabunok panguwan tong kasal nila, giver kayo. Sabi ko, it's worth it. See? Now, pero, pag nag-inquire sila, tayo mga pastor, huwag tayong magpahalata. Kailangan natin ng kwarta. Alam kung kailangan natin yan. Pero, magkaroon din tayo ng pride. Hindi ko kailangan ng pera mo, pero kung bigyan mo ako. Yes. Okay? Alright. Now, know your standing. Alamin mo kung sino ka sa Panginoon. Kay balot ang tanan. Nga tanang butang. Mapapas. Alam natin yan. In fact, kami ni Mrs., pwede kami mag-retire na walay dagko kayong balay, sakinan, pero we chose na simple lang. Why? E balungan nila, kung Miss Ginoo, may natulungan ang pataha. Ang kawayan para sa mga tao. Mga nang i-boost na lang naman sa ministry. Now, know your calling. Know your standing. Itawag ka sa Ginoo dili para mangwarta. Kung gusto mo mangwarta, maghimo ka kulto nimo. Pangayoy silang tag-5. Na kay sa kalibong membro, nag-kwarta. Ano daghang kulto ro? Pero kung tagaan mo kwarta sa Ginoo ang kamita para sa ilang dili para sa comfort. Papahuway tayo ng abot ng Islamic. Kaya mansunin ko. Pero kung tagaan ka sa Ginoo direct, pero mahimot ang good testimony sa uban, so be it. Now, under that is communicate to them that you genuinely care for their marriage. Ipakita niyo sa kanila yung lalim ng concern mo sa ilaha. Alam mo yung iba? Kahit hirap na hirap sila, kuhaunin ko nila. Kaya nakita daw nila nga ako raw daw yung ganun magsalita na gusto talaga silang kung pumasyal nga sila, pag pumapasyal sila sa office, itagaan ako sila o kape, pagkaon na kay gamay ng refrigerator, tagaan ako sila. Magulat sila kasi si pastor ang nagbibigay sa amin. And now, ipakita natin sa kanila that you really care for them and not their money. Kasi marami ngayon mga business, ginagawa ang business ang mga ganito. Check your grammar and spelling. Pag nag-message sila, uy, pagtarong po mo. Ayong, Bisaya, ayaw halata ba nga? Lain ng spelling. Tarong nga po. Para professional ba? At mag-improve din tayo sa pagsulat. Kaya mag-ingat tayo kasi ang text, ang message, wala ba rin natulog? Sabi nila may ito ka. So mag-ingat tayo sa ating mga message sa ilaha. Okay? Next. Before the wedding, acquaintance. Bakit mahalaga ang acquaintance? Kung di ka kaila nila. Kung kaila ka nila, good. Pero maganda pa rin na i-meet sila for counseling. Pero bakit may acquaintance? Tinatawag ko sila, pag hindi sila pupunta, pag hindi sila makapag-acquaintance sa akin, kahit online, kung nasa ibang bansa sila, diligin ako sila ikasal. Kasi dili ko sila masyara ng husband. Make a good first impression that commands respect. Pag nakita namin, alam mo, makita ko ang mga naong nila pag nakita namin. Magtanaw sila na ako, gapuhan nila. First impression is vital. Hindi ko makita mo, hindi na pa ilapok-lapok yung tail. Ikas kabasakan. Mutuwa sila na kung ikaw ang pastor niya, kaya istorya nila. Magsupog tarong, pastor.
Mag-invest sa mga salina. Okay? Napakalaga yung impression. Paano mag-istorya. Okay? Bukatawa. Ayun, nagkatawa murag demonyo. Diba? Murag proper po ba? Okay? Wear clothes fitting of your calling. Mga pastor, mag-save ng konti. Mapalit ng sanina, mura dyan kag na pastor po. Kasi sa totoo lang, alam natin, mahalaga yung nasa loob. Pero mga tao, tumitingin sila sa labas. Hindi nila papakinggan kung ano sa loob mo. Kung sa labas pa lang, lalayo na sila sa iyo. Bumili kayo ng pabango. Mag-toothbrush po tayo. Kasi kausap natin sila eh. Magbaon tayo ng mga candy. Pag nalaman mo medyo iba na, mo lang sa akong office, ako na candy dito. Saka bowl na candy dito. Kasi minsan katagalang istorya, mapanood mo ng laway. Right? So, napakalaga ang impression. Di ba, kahibaw ka kung attorney? Ang kaharap mo? Di ba, kahibaw ka kung kaharap mo ay pulis? Barog pa lang daan. Straight na kayo, kita ang pulis yung kuba. Wala. Dapat pag pastor, barog pa lang, Forma na. pastor na. Hinapay pa lang, pastor na. Tama? Dili lang mo, taon, dili lang. Uy, promise mga kaisunan. Promise, we are ambassadors of other pastors as well. Kasi maraming mga tao na may phobia sa mga pastor, na mukhang pera, Marang baka nag-share na ako, no? dili tayo nga na, amen? Anak ta sa Ginoo, sukat tayo ng ating Panginoon. Siya aga nang Kung wala tayo kwarta, Sorry, ay kabaw ko na. malata sa imo sa Ato nila. lang dito. Pwede man. Abi nga na iba, ano na yung kuutangan, abi na gawin na to Pero, sobra. Sanina na. Then, choose a venue that is conducive for conversation. Pag nag-meeting mo sa inyong kausap, first time, type ka sila sa nindot na venue. Wow. Nga conducive, Nindot ito, no? dili banha. Dili ko gana Starbucks, hindi magkadungo, dili ba nagkakataw? Alam mo yung ginagawa, pinaganda ko yung opisina ko. Tapos, sinadya ko sa school sila pumunta, inig-agi nila sa school. Tapos building. Kaya mga tao, may tao mag-is pang labas na nyo, di ba? Pastor, nakay music center? Pastor, ako kayo ng church? Pastor, nito sa office, uy! May pagkaon na yun. Bakit ko sinadya? Para doon pala, makita nila, ay, pastor sa aming deliveries na pastor. Hindi they just. Bakit? Para makagain ka na ng respect from them. Para pag nagsabi ka, meron kang command. May makita nila ba, magiging ka basta-basta. Tama po ba? Kung wala kay office, sa coffee shop ka nito. Oh, dadon. Nakasuot ng semina. Nakakay bullpen ng book. Namina pa sila, very professional ang pagdala sa inyong pagalingan. Ito yung mga usually ginagawa ko, inaalam ko kung anong hobbies nila. Anong ginagawa nyo sa free time nyo? And then, nag-start ng conversation. Kung anong common interest, doon ka magsugod. Kasi mga tao ngayon nagdududa pa yan. Pero kung mawala na, mapatawa mo na sila, dire-diretso na. Okay? And then after that, know their basic information and list them down. Kaya na ako inganing. Ang sa Misiya, mga basic information. Kano sa ilang kasal, ilang edad nila, sa birthday nila, sa ilang trabaho, nag-aasa sila, ilan sila magsuon, mga basic information. Kasi makatapang din ako para mag-prepare sa ceremony para very personalized. Magulat nga yung mga tao, kilala ni pastor yung mga ikinasal. Tinuod na. Pilay mga tao, unsay color sa ilang motive sa ilang kasal,
Kaya basig pinky mo, niya green nilang motive. Dahot ang picture nila for life. Di ba? Inaalam ko rin love story nila. Kahit minsan, murang mag-cringe ka bang kita sa Tinder. Ha? sa dating app. Siyempre, lahat na itong standard lang. Pero, part to na makita nila dito nga dili ka judgmental. Uminaw lang ka, etc. And all these things, inaalam ko rin kung ang nanay tatay nila hiwalay or not. Ang dami kong inaalam sa kanila. Mahalaga yon. If you want to build rapport, kasi ang dulo nun, share mo sila ng husband. Next. So know their information and list them down. Meron akong ganito. Kasi nung dumadami na, nakalimot ko. Nakalimot lang ikaw sa tumanganin mo. Umubaya kayo. Mo nang, kung mag-meet ko sa itong date ha, o interview date, Respikas, kay kanimang date ha, na sunod-sunod. Kami niya, Respikas, wedding date, di nila sunod-sunod. Kaya kung matanhaw sa itong date ha, ay, mauni ka kampuan, mauni ang ginikanan, napaikas nun na sa GSIS, Vice President ng ginikanan, ito yun, ito, ganito. Dili ka makuha ba? Mutana ka, kumusta na mama, kumusta na si Gimena? Nagulat sila, saan naalala mo? Mga sila na ako sikreto. So, kung dili kaya sa imong memory, kaya iguang magintatanan, magamit ko, ay paila nga, nakalimot mo. Eventually, pag naging close mo yan, maalala mo na. Pero sa unang meeting nyo, hindi nyo maalala. And then, before the wedding, counseling. Ito mahalaga. 10 minutes. Kung hindi sila maka-counseling sa akin, hindi ko sila pumakasal. Meron namang pumunta, how yung kitanggihan. Bakit? Kaya ang lalaki, halata na napugos ba? Kita mo kayong pugos ng lalaki, ang gitawagan ng organizer, panulimog lang hindi ko makasal aning. Kinikwento ko rin to sa mga ibang mga couples para makita nila, pwede tayong tanggihan ni Pastor. Oo. Kasi wala akong pakialam sa pera niyo. Nag-gets your point? Para makita nila, seryoso ka sa kinabuhi nila. And, get this, karamihan ng couple na gusto magpakasal, may high hope sila na munindot ang kilalang kinabuhi after ng marriage. Tama ba? Yes. Dagan silang pangarap. Tama? Gamitan na para i-guide sila sa dalan na puno sa Ginoo. Amen? Kasi sasabihin natin sa kanila, without God in the center of your marriage, malaki ang chances that it will not last. Because God created marriage with Him as the third party in your relationship. And then I go through biblical verses about that. So, una, listen more, speak less. Mga pastor, isa sa ating mga skills, pagsasalita. Pero I pray, tigilan natin to. Kahit gusto mong mag-butt-in, tigilan mo. Isulat mo na lang ang sasabihin mo kung makalimot ka. Nga naman ko, ano mo butt-in ko? Kasi kung makalimot ko, hindi lang maalala yung sasabihin ko. Mga pastors, listen more. Kasi God gave you 2 ears and 1 mouth. God expects you to listen more. Speak less. Why? Kasi po, pag nakikinig ka sa tao, nafe-feel ng tao na you really care for them. Tama? Karamihan ng kaibigan namin sa US, nakaganon lang kami na. And then, may question, para lalo siya magsalita. May question, lalo siya magsalita. Why? Ang tao, pag nakabuhos na sa iyang mga
nasa loob, sa imuha, kung sino pinagbusan niya, nagiging close siya. Parang may investment siya sa buhay niyo. Parang nagbangko siya ba sa imuha ba? Mga na, if you want to be a good counselor, maraming pastor kasi hindi talaga counselor eh. Talagang loudspeakers. I pray na pag-aralan natin how to listen more and speak less. And then, exercise grace and compassion, not judgment. Uy! Higanay mo mag-ginikanan. Pero alam natin ang ibig sabihin nito. Nakaranas na ba kayo na may mga tao sa church ninyo na nag-live na? Nung nag-minister kayo sa kilaha, live na sila nung naabutan ninyo? Kunya, minubuhan mo sila sa makasalanan. Anong nisimpa man sa inyo ha? That's exercising grace. Isa may mabuhat niyo mo. Naay nag-attend sa church, dugay na kayo. Limpin din sila, may na di asawa sa lahat. Ang iyang asawa sa mga nalang may asawa, nalang may mga anak. Usawa na ninyo. Pagbuhat mo, balik mo dito, balik mo ka dito. Usawa mo itong kagubot. Yung usawa na nato. Hingali mag-standard sa Bible. Nakangisi yung iba. Anong gagawin natin? Kaya nga minsan, kung saan ang limit natin, i-acknowledge natin na may mga times na kayo mabuhat sa ilang sitwasyon. Pero ang kailangan nila, gugma sa Ginoo. Gugma, giganin mo. May dugma ako. Kaya nga, yung mga kinakaunsilan ko, grabe ang pinagdadaanan ng mga ito. Ang dali na sabihin, dali kong tanggihan itong mga to eh. Sabi ko, di ko mukasan ninyo. Ingani mo. Pero alam nyo, nung nakita nila, for example, may isang babae na Kristohanon, unya, tungkol sa pandemic, nalayo siya. Every time na na siya ay monthly period, mura siya nagdapon sa emergency room. Kanya yung boyfriend, mas bata siya 10 years, butang kayo, grabing buta na. Tungkol kay walay, nagbantay, yung gidas balay. Gidas balay, 1 month. Karoon na ibawa silang church. Magpakasal sila sa pastor. Itanggihan sila. May nag-iipin ako no. Kanuli sa naglaing mga simbahan. Hindi pwede. Taas kayo mga standard. May doon ako. Kaya pala yung naong murag ikurbahan kayo kasi pinijig na ba? Sa harap mo, di mo kasal. Kurbahan ka, tumingin nga. Sumod na gusto niya. Nahihilak niya yung lalaki. Pindahan sa Ginoo. Tapos, naginawa ko siya. Naginawa, tinanggap ko kami. And then, after the wedding, sinabi niya, Pastor, grabe yung impact sa mga tao, sa mga pamilya namin. Laging pinag-usapan yung message. Kanya, ito. Nag-date na eh. Ano pinagbayad? Ito, sharing namin. Dito nahihilak ang luha. Inamin sa akin, alam niyo, Pastor, bakit kami umiyak? Hindi namin inakawa ng pagkakasabi namin. May anak ko sa Salamat po. Kaya wala ba yung dalawa? Kaya sabi ko, ngayon mag-sorry kayo sa Panginoon. Kaya ba ba katong duha katong couple na yun? Nag-minister na sila. Ang lalaki na Roman Catholic, kilala sa Panginoon, ngayon mas strong pa siya as a Christian doon sa Victory sa may Kalamba. Sila yung dalawa nag-minister sa Children's Church nila to. Grabe ano. Kaya nga minsan mga kapatid, lagi niyong isipin na huwag maging judgmental. Kasi magdagahan kayong ma-off
sa ato mga Kristohanon, ang tanaw nila sa ato mga hipokrito. Kasi dili ka na live-in, murag na germs ba? Huwag na yung anong, murag nakatay standard, yes. Tama. Dahil ang Panginoon ay nasa atin, His holiness is our standard. Pero sila, wala pa sila Ginoo, silang kinabuhi. Pero dili sila magduol na to, kay mapasok sila. So, I pray that we will exercise grace, compassion, and not judgment. So Lord, show genuine interest in their story, but always find ways to steer the conversation back to God. Pakinggan nila yung interest nila. Pakinggan natin. Talagang yung genuine ba na gusto talaga natin sila makilala. Hindi yung nagdali ka. Kaya napakay next appointment. Ano na yung awayin sa mission. Kung kaya na yung counseling, nabot ng 3 hours. Darling, sabi mong gano'n. Alam, tulong ng Lord. Ang puno niya, tama na. Tama na. Ayan ang problema namin, administrator siya, ako pastor eh. Ganun na yung may mag-away sa oras. Kasi di mo talaga malaman yung mood eh. Doon mo talaga as you go along, tsaka mo i-navigate. Kasi may mga tao talaga na mas dahi, may mga tao na mas humok, lain-lain. So, pero, ang skills nato bilang pastor, samtang naminaw ka sa ila genuinely, nag-iisip ka, Lord, at paano ko ito i-steer back to you. Hindi yung mayroon kang step by step, itong gagawin. Step 1, step 2, step 3, hindi. Kung saan sila nanggagaling. Kasi iba-ibang background ng family nila eh. Ang galing nila, nanggaling din sa mga pamilya nila, kung broken family sila, kaya ganyan ang ugali nila minsan. Pero kailangan nilang malaman na whatever na nangyari sa kanila, ibalik mo sila sa Lord. At sabihin mo sa kanila na itong mga taong nauna sa iyo, wala silang Panginoon. You have a bigger chance of overcoming this because kasama mo siya. Okay? Next is make them realize when marriage is sacred. Mangutan ako sa inyo mga kaigsuunan, gano'ng sacred man ang kasal? Elisa. Because God instituted marriage. Di na ato ang kuan, ang Ginoo maoy nagluhuna sa kami niyo on the God created marriage. Secret. Tama? Yung iba, merong idea? Bakit sacred ang marriage? Secret. Bakit sagrado ang marriage? Tama ninyo, tama si Atina at ano. Pero meron pa ako inaantay na description. Bakit sagrado ang marriage? Sangkot sa katong pag-abot bitaw ni Jesus Christ nga sa second coming ba nga na ay marriage of the Lamb. Yes. Merong sinasabi niya na parang ipinattern kay Jesus na mangyayari. Which is tama. Alam niyo, pag nag-counseling ng mga bago, hindi ko sasabihin agad yan. Sasabihin ko is, mag-focus ako on the word sacred. Kasi marami ang tao, alam nila, sagrado ang marriage, pero hindi nila naunawaan. Bakit? Eh, balo sila, oo, sacred ang marriage. Pero bakit? Hindi nila alam. Now, ito yung pag-i-explain ko sa kanila ng sacred, pagiging sacred ng marriage. I tell them, ano yung ibig sabihin ng sacred? Sagrado. Separated. Pag marriage, if you notice, pag mga gamit sa templo ni Solomon, hindi pwedeng gamitin sa kusina. Why? Kasi ang mga gamit dito sa templo, sacred para kay Lord. Design para kay Lord. To serve the Lord. Tama? Hindi mo pwedeng gamitin. Ang arinula ba, pwede mong butangag sabaw? Dili. Bakit yung arinula, dinesign para ihiyan. Kung magbutangag sabaw, murag,
Bisag lang yung panasabawa, murag lain yung paminaw yun. Right? So now, bakit ko sinasabi? Pagiging sacred is separate for the use of God. Tama? For example, I start with people. Bakit sacred ang tao? Because Genesis 1:27 says, man was created in the image of God. Anong purpose? Bakit create ang tao? To reflect the image of God. Amen? Kaya ang tao lang ang kakaiba sa lahat ng nilalang. Why? Because man was created special to reflect ang kanyang characteristics. Amen? Now here's a simple outline. I'll focus on the word sacred. Ini-explain ko sa kanila, and then I explain why humankind is sacred. Pansin mo, God created in the image of God. That's Genesis 1:27. Hindi nila madina yan. Dito umiyak yung Subayan sa atheist. mga istorya. Parang dito ko. Kasi even the atheists, Sample outline. hindi pwede wala silang Diyos. Ang Diyos nila, kung sino nasusunod sa buhay nila, number one, sino nasusunod sa buhay nila? Yung utak nila. There's no such person na walang Diyos sa mundong ibabaw. Yung iba, Diyos nila pera, pleasure, at iba pa. Pero meron talagang Diyos. Now, God created man in His image. Kaya nga ang tao lang ang may kakayanan. Umibig, maging faithful, maging tapat, maging loyal. And you focus on love. Dahil ang hayop, kaya bang mag-love? Hindi. Tapos sinasabi ko sa kanila, under love is so many good things. 1 Corinthians chapter 13, love is kind, does not keep records of wrong. Tama? Does not delight in evil, rejoices in the truth. So under love is so many good things. Kaya ba ng hayop ang love? At lagi ko sinasabi, lalo na pag may mga atheists, sinasabi ko, the closest thing to believing in God is believing in love. Kahit mga atheists na in love. Ngayon, sabi ko, bakit ka na in love? The Bible clearly says, 1 John 4 verse 8, God is love. Kaya nga nakita nyo, kaya ang tao may morality. Why? Because he is created in the image of God. Walang hayop that comes close. Because he is sacred. Kaya ang ginagawa ko, I start with that. And then I said, when God put two human beings together, a man and a woman, pinagsama niya. Bakit? Sacred siya. Kasi itong dalawang to, God designed to reflect one of His greatest character, the character of love. Kaya si Pastor Marty, paano mo i-express ang patience, Pastor Marty, kung hindi ka binigyan ng asawa? Kung ikaw lang mag-isa sa mundo. Patience is love, nakalagay din doon. Goodness. Kaya grabe ang talino ng Lord, Two human beings magkaiba, pinagsama niya for life so that they will reflect the image of God, His characteristics. Kaya God expects you to treat your wife, your husband, with a godly kind of love. Amen? Maraming mga tao pumupunta sa kasal kasi naiinggit. Maraming iba alam bakit? Ang laging iniisip kasi ng iba, marriage will make me happy. Marriage will complete me. No! That is not the purpose of marriage. The purpose of marriage is to glorify its creator. Tama? Kaya nga sa akin, lagi kong sinasabi, for example, sasabihin ko is this.
Makikita natin sa konteksto ng mag-asawa ang highest form of love. Dalawa. One, love unconditional. At ilumin, nung nangligaw si Kuya Martino, perfect na perfect. Wala kayo nakitang kapan nung una. Kasi tinatago. Tama. Paano mo ma-attract, di ba? Kung makita ka agad na nakay mga apan. Pero alam nyo, yung tunay na mamahalan, kahit nakita nyo na kumulubot na yung mga mukha, nakita nyo na yung mga negatives, ang lakas pa lang humili, Hangkod matiguang, kunot. hindi mo biyaan, tama? Bakit? Because you love that person no matter what. Unconditional love. Ngayon, i-connect natin kay Lord. Does God have that kind of love? Yes. Alam mo sinasabi ko sa kanila? Nung nagkamali si Adan at si Eva sa garden, nung nagkamali si Adan at si Eva, anong dapat ginawa ng Lord? Dapat gumawa siya ng bago. Kaya na naman niya. Right? Bakit hindi? Because He loved His greatest creation. Yung humankind which was created in His image, natumisan na ng kasalanan. He loved us anyway. At lagi ko sinasabi naman sa mga tao sa kasal, kaya sila napapaganon, alam ng Lord ang mga tinatago ng kasalanan. Yung mga nakatago sa inyong mga kabinet, yung mga ayaw niyong malaman ng mga asawa niyo at ayaw malaman naman sa mga pamilya niyo kasi pag nalaman nila, sasama ang tingin nila sa iyo. Pero sa Ginoo, ayon sa Psalms 139, kita niya, landag kaayo ang iyong ginawa. Ay pangutana, kung kondisyonan ang love sa Ginoo, hindi ka mahakaroon. Lang napapaganon talaga sila eh. God is a God who loves unconditionally. At hinihintay ka ng Lord na bumalik sa Kanya. Yes? And then, pangalawang point na sinasabi ko lagi, God is a God of love, sacrificial. Kalubat ka? Sacrifice. Kalubat to na yan. Pasensya na, kasi nandito yung couple eh. At ilumin, kay Baloko na si Kuya Marty, pag may gustong naida ko kay laki, na gusto naidang sundang, sugurin ka, kay Baloko ko sa ibuhatan ni Pastor Marty. Mudagan. Paduol. Nama pa kunuman. Mudagan paduol. Gakson ang gakson tong tawhana ug sabihin sa iyaha over my dead body. Hindi mo pwedeng saktan ang aking minamahal. Tama ba, Kuya Martin? Tama. Bakit ko alam na nagsabi ng totoo si Kuya Martin, gagawin ko rin yan para sa aking wife, sa aking pamilya. Mahirap humanap ng bayani sa Pilipinas. Pag nakahanap ka ng bayani, dapat lang talaga lagyan ng estatwa. Ganting paalaman lang kasi binigay niya the greatest treasure na meron siya, ang kanyang buhay para upang mabuhi. Muna sa Bible, the greatest kind of love is not loving yourself. Ayun yung Whitney Houston ba yun? Ang loving yourself, greatest love lang yan pag may problema ka mentally na hindi mo kayang mahalin sarili mo. Pero ang nakalagay sa Bible, the greatest kind of love is for a friend to give up his life for someone else. Tama? Now, lagi kong tanong, paano ito naging larawan ng pagmamahal ng Diyos? Kasi lahat ng tatay na tunay nagmamahal sa kanilang asawa, ibibigay nila ang buhay nila for the sake of their wives. Tama? Tama tayo? Ayun. Tama? And then, dito ko ipapasok ang gospel. Paano? Sasabihin ko sa kanila, God designed this kasi His love, tulad ng mga lalaking nagmamahal, is the love of God for you and for me. Paano? Baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako? John 3:16. Ano nakalagay? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him. Alam niyo, sinasabi ko ito. You see,
God's love is sacrificial. Bakit? Yung nadungisan na image ni God sa tao dun sa Garden of Eden, kailangan may magbayad na perpekto na nanggaling sa langit na dumaan kay Virgin Mary upang mabayaran sapagkat si Lord hindi lamang pag-ibig, siya rin ay just. And in order for both to be true, kailangan may magbayad ng kasalanan mo. Siya ang nagbayad sa iyong kasalanan. Karapat dapat ba tayo sa buhay ni Jesus? No. Why? Ayaw nagkamali. Kaya nga ang tawag din ang basic. You see? Na-correct ba? Very clear. That marriage, God designed to reflect many of His characters. Kahit hindi pa nila alam, kahit hindi sila Kristanon, makarelate sila aron. Tama? Ngayon, sasabihin ko sa kanila, hindi pa rin kayo naniniwala. Alam mo sasabihin ko? Consider this. Yung sinabi ni Ate Liza. In the beginning of time, there was marriage. Sino? Adan at saka si Eva. Sa time ni Jesus, may kasalan. First miracle. Wedding at Cana, turned water into wine. Anong paborito niyang topic? Anong paborito niyang kinikwento pag pinag-usapan ng heaven? Ha? Wedding feast. Na para makapasok ka ron, invited ka, meron kang isuob. Righteousness ni Jesus. Tama? Ngayon, in the book of Revelation 19, may wedding. Mangyayari pa lang. Sino ang groom? Sino ang bride? Church. Lahat ng nanampalataya sa Kanya. Hindi ko sinasabing church kasi baka sasabihin nila, yung church. Nasabi ko, lahat ng nanampalataya sa Kanya, ayun, nakalagay sa John 3:16. Simple lang, John 3:16 lang. Tapos, ang sinasabi ko is ito. Kaya hindi ako nagtataka bakit yung groom laging naiiyak pag nakikita yung bride niya. Why? Because that's how Jesus will feel one day pag nakita niya tayo na kanyang niligtas. Parang picture ng kasalan na. Now, consider this. Is it a coincidence that the beginning of time and at the end of time may kasalan? No. Because marriage itself is the picture, it should be the picture of the love of Jesus Christ for His church. Tama? Kaya nga, big deal kay Lord ang marriage. At lagi kinakausap ko yung couple. Kaya, amen. Tuloy, huwag kayong maghiwalay. Kasi yan, kayo ay larawan ng pagmamahal ng Panginoon. Show the next generation and your generation that there is true love in Jesus Christ. Nakita mo, nabalik na sa Ginoo tanan. O niya, pangutanon na ang mga tao. Kay balo ko, nga dili perfecto ang ating mga relationship diri sa lupa. Siguro marami sa inyong ibiyaan sa inyong mga asawa. Tungod ni sa kasalanan. Pero gibayran ng ating Panginoon Jesus. It may be too late for others na magbalik yung mga love na yun. But it's never too late to find the love of God. Dahil ang mensahe ng kasalan na ito is like a monument of the love of Christ for you and for me. Parang sinasabi ng Lord sa inyo ngayon, Hoy, naibugma ko nimo at mauni ang monumento sa akong love para sa inyo. Kasi maraming mga tao pumupunta sa wedding, wala nang tiwala sa kasal, bitter, masama ang loob, sasabihin nila, ngayon lang yan, mag-away din yan. Bakit ganon? Kasi hindi nila naunawaan na ang kasal, ang marriage ay larawan ng pagmamahal ng Panginoon para sa kanila. It's hiding in plain sight. Kaya mula nung nalaman ko yun, it became my mission to tell people that God loves you and the greatest time na sabihin yun ay sa kasal dahil lahat ay in love, nakaka-relate sila. Like, naunawaan niyo ba? And I pray na magkaroon kayo ng chance to share the gospel sa kasalan.
At alam nyo, yung iba lumapit sa akin after, Pastor, eye-opening ang sinabi niyo. Kasi hindi talaga nila alam bakit sacred ang marriage. Sa counseling, lagi ko sinasabi, kaya big deal sa Lord ang marriage kasi larawan niya ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Big deal din sa kaaway, kaya the number one na laging sinisira niya ay marriage. Aso. Kasi sinasabi niya, I destroyed another one of your image. Naunawaan ko ba natin? So, wala ba bunso? Hindi pa. Ano mo kasal mo? Update mo to eh. Kaya marami. Kadagan kayo ba? Ano? Kasal sa. Kadagan kayo ba? Wala ko lang. Malaki mo. Nagdisuri sa kasabi. Oy, wala. Kasal mo. Yan. Ayun. Alright. Now, gusto niyo ng break? Isa mo to. Eh? Gawa ka naman uris-uris. Sige. Huwag mo na boring? Pagyapon. Okay. Ito pala yung sa counseling part, yung technical aspect mamaya pa. And then question and answer. Naghamantang mo tubag din mga pastor. Okay. Ngayon, so, make them realize one marriage is sacred. Pangalawa, talk to the man of the house. Yung part na yon, where marriage is sacred, doon ako nagpapatanggap sa Panginoon. Sa mga kinakanselan ko. Kasi sasabihin ko, how about you? Will you accept or put your faith in Jesus? Balik ni? And then, they accept the Lord. Okay? Then, after that, balik man. Adira, balik the last one, sa counseling, talk to the man of the house, review na ba? heart to heart. May question si Day, sa akin kanina. Kasi meron daw sila ikakasal na dapat, pero yung lalaki, parang nagbago. Parang di naman dayon, parang anak. Sabi ko, pag-usapan natin mamaya. Kaya paano ba mo, na pag may counseling ako, dalawa sila. Inikaw man ako silang sharean. Suryaw ng laki. How cute tanawon sa mata. Sabi ko, Dong, heart to heart tabi, sa tubangan sa imong magiging misis. Kanya alam mo, sinasabi ko sa kanya, Dong, kay paloko, love na love mo yung misis mo. Tama? Mga na siya, oo. Gusto mo maging good husband? Tama? Oo. Gusto mo maging good father? Tama? Oo. Kaya nga, yan niya eh, grab yung opportunity. Nga pa sila sa mood bitaw nga mo, taro mo din na to. Pagkatapos, ang ginagawa ko, hindi kinausap ko ng ganon. Pero hindi ka lang ginawa ng Lord to be a good father and a good husband. God called you to be the good spiritual leader of His family. Nagugulat sila. You're not only a provider, you're not only a protector, but you're the priest of His family. Nagugulat sila. Bakit ko sinasabi yun? Bakit ko tinutukan yung lalaki? Kasi naniniwala ako na ang susi sa blessing sa family ay nasa lalaki. Napansin niyo ba sa Pilipinas, kung bukat kayo ang lalaki, bisang gusto pa mo doon sa Ginoo ang ilang mga anak o mga ginikanan, walay mo, dili mo sunod ang lalaki. Pero napansin mo kung ang lalaki ni dawat sa Ginoo, mainit sa Ginoo, dalatanan. O, tanan gumaganon. Bakit ko alam? Kasi ganun din sa inyo, pag nakristohano ng tatay nga, alahubog, tanan dala. Right? Bakit ganun? Because God created man first. Ang sabi ko sa mga lalaking ito, ang sabi ko sa kanila, look, consider this. Doon sa Garden of Eden, ginawa ng Lord ang lalaki na una, si Eve, kinuha sa tadya ng lalaki. Right? Now, ang sabi ko sa kanila, if God created man first, then si Adan, ang unang sinabihan, bawal kainin ng prutas. Right? Pero anong nangyari?
Dumating ang babae, kinuha yung prutas, kinain. Yung ba? Mali! Tinignan ko. Genesis chapter 3. Kinuha ng babae, katabi niya si Adan, kinain niya, binigyan pa niya. Sabi ko, ang daling sisihin si Eva sa kasalanan pumasok sa mundo, pero hindi natin sinisi si Adan. Kaya balo ba mo, na what failed in the garden was not Eve doing it, but the leadership of the husband. Dapat sinabi ni Adan, Eve, sigurado ako ito sinabi ng Lord kung kainin yan. Oh, siya, Tama? siya may sinabihan. Why? Bakit ko tinututukan ng lalaki? Kasi sinasabi ko sa kanya, if your God is not God, but pleasure, ABS, alak, babae, sugal, leisure, pera, mabigat ang iyong family. May mga kababaihan sa outreach sa Tagaytay, lumapit sa akin, Pastor, bakit yung mga asawa namin, anong ginawa niyo? Alam mo, sagot ko, na-in love sila kay Lord. Kasi dati pala, Sabado pala, naubos na yung pera. Di ba? Sweldo, kasi mga construction. Pag Domingo, moto silang Kristo. Sa pula sa puti. Sa pula sa puti. Inaghapon, sugal, inom. Lunes, manghong na nagkwarta, pambawon sa mga bata. Cycle. Malo eh. Sabi nila, nakakaipon na kasi kami. Na-in love sila kay Lord. Kaya balo pa mo nga, ang second service namin sa mga outreach, puno na ang simbahan. Abot namin 150. O kaya pil mga bata. Tungkol ang mga tatay na excited kung mag-study. Hindi sila musugot ng mga ibal. Kita mo yun? The blessing to the family is the lalaki. At lagi kong kinakausap. Heart to heart. Kinasing-kasing. Istorya na. Sa tubangan sa iyong magiging future wife. Will you commit to make God your leader? At mag-embark on a journey na maging close kay Lord. Kaya yung mga pinakita ko sa inyo mga kalalakihan kanina, kinuha nila yung challenge ko. Kaya nabibless ang kanilang family. Outline. Ito yung sinabi kong outline kanina na sinabi ko na in-encourage ko ang guru to be the man that God decided to be. Tapos, sinasabi ko yung favorite verse ko. Ano yung favorite verse ko? Proverbs 3, 5-6. Memorize ko ba natin yan? 4 lines. Trust in the Lord with all of your heart. Sinasabi ko sa mga kalalakihan, hindi ka bawasan. Ang tunay na lalaki may pananampalataya kay Lord. Yan ang tunay na lalaki. And then second line, lean not on your own understanding. Ang tunay na lalaki marunong umamin na hindi niya alam lahat. Ang tunay na lalaki marunong umiyak sa harap ng Lord at humingi ng guidance kay Lord. Lean not on your own understanding. Hindi ka bawasan sa pagiging lalaki. Kasi mga lalaki matataas ang ego. Kaya nga ayaw namin pahalata, nahihirapan kami. Ang pag-iyak ay kabaklaan. Pero kay Lord ka umiyak. Kasi ang tunay na lalaki marunong umiyak sa harap ng Lord at malambot ang puso sa Panginoon. Amen? Trust in the Lord with all of your heart. Lean not in your own understanding. In all of your ways, acknowledge Him. Small ways, big decisions, small decision, thought life, secret life. Lagi mong i-consider ang Lord. Kahit napakalayo mo sa misis mo, at meron ng manok na lumalapit, ang palay na lumalapit sa manok, anong gagawin mo? Because you love the Lord so much, you will always say, Lord, para sa'yo. Hindi ko ito papatuloy. And I remember, ang misis ko nung nilagawan ko ng 5 years. Tapos almost 5 years. Tapos wala din ko niya sumta. First girlfriend ko. Nagulat ngayon mga taga-boat, bigla ko na yun na girlfriend. Ako yung girlfriend. Nakalit na ako girlfriend. Nagitubag na akong Edna. For about 4.5 years or 5 years,
Tapos, after nung sinagot niya ako, 5-6 months later, nagpakasal ako. Ano, maglangay pa man. Peaceful naman ako. Alam niyo ang sinabi niya na natatak sa utak ko? Sabi niya, JD, pag ako'y nag-asawa, mas gusto kong mahal niya si Lord kaysa sa akin. Wala sa unang-una ko yun. Bakit? Parang hindi practical nung, bakit naman? Mas mahal ko si Lord kaysa sa iyo. Yung pala, sigurista siya. Kasi kung mas mahal ng lalaki si Lord, sigurado niya hindi niya abandonahin ang kanyang pamilya. That's a good one. Amen? Kaya ang mga lalaki, kanuna na, ipunugon nyo na daw sa atubangan sa ilang magiging misis. And alam nyo, nangyari, very effective. Kasi ang lalaki ang mag-decide. Sinasabi ko sa kanila, practical stuff, mag-devotional kayo, mag-pray kayo, gawin nyo ito, blah, blah, blah. And then, pag-follow up ko, ginawa nyo ba? O, pastor. Very good. Follow up ko rin. Naintindihan po natin. Now, before the wedding, tapos na yung counseling, show them the components of a very meaningful wedding. So, nag-counseling na. I will show them kung ano ang napaka-meaningful na kasal. Ano yung meaningful na kasal? God is one. Couples love. Ito eh. The nation honor. Kaya nga magpirmahan eh. Kasi gusto ng Lord sumunod tayo sa bayan. And parents. Bakit? Bakit honor ng parents? Bakit sa kasal mahalaga ang family? Nagbubuo sila ng pamilya eh. But you know what? 30, 40 years ago, may nabuo ng pamilya. Kaya nabuo sila. One day, itong dalawang ito, nakaupo sila doon, mga anak nila yung kakasal. So ang wedding, ang marriage is forming of a family. Tama? So now, bakit mahalaga ang parents na ma-honor? Kasi ang parents ay sacred sa Lord. The word sacred again, bakit? Kaya nga sacred ang parents, nilagay pa ng Lord sa gitna ng 10 commandments. After Him. Tapos, the first command with a promise of long life. Bakit ganun? Because parents are sacred. Hindi sila perfecto ngayon dahil may kasalanan, pero originally, dinesign ng Lord ang parents to show that without parents, you will never survive in your stage sa infancy. Para sinasabi ng Lord through the parents, just like the parents, I am your heavenly Father. You will not survive without me. Kaya nga itong part na ito, nag-iiyakan talaga sila. Kasi binibigay ng dalawang couple ang pinaka-best na kanilang pasasalamat sa mga parents habang sila'y buhay. Hindi yung patay na bago nila sasabihin. Sa mga funerals, usually ganun eh. Pero let's avoid that. I want to tell them the best time to thank your parents is in your wedding. Na kayo ay bumuo ng family. Para sinasabi nyo, Ma, Pa, thank you, hinatid nyo kami dito. Thank you sa inyong mga natutunan namin sa iyo. From now on, we will use that to make this family better. Nagets you po ba? And then, lahat ng mga tao doon, may mga families. Sasabihin ko sa kanila, kailan nyo pasasalamatan ng magulang nyo. Huwag nyo hintayin na sila ituloy ng Lord. Bago nyo pasalamatan. Ang tanong mo, tumingin si Dagyan. Ito Billy. Anyways. Now. Dire-diretso lang, eh. 30 minutes na lang, eh, bago mag-12. Diretso na, diretso. Diretso. Alright, konti na lang. Pero before the wedding pa tayo. Don't worry, before the wedding ang pinakamahaba. Ito yung marami kang effort talaga para ma-evangelize mo yung couple. Okay, now, the flow of the ceremony. Ini-explain ko rin sa kanila kasi mahalaga nag-i-imagine na sila eh. Anong gagawin? Ang flow ng ceremonias. Sample. Sample ng flow na ginagawa ko. Ito yung part na to. Procession, prelude, music, procession. Ano yung procession? Dalawang parts. Ano yung unang part? Entourage. Lahat. Maki, mauna si pastor,
Sunod si Wadak. sunod Ay, si sorry. best man. Wadak ko Basta na. may mga, hindi ko na i-discuss yung mga yan. Sige, ito picturean. And then, Kumana. separate music, bridal entry. Doon sa Tagaytay, ginagawa nila, may arc sa likod na may kurtina. At talikod ang lalaki, ang babae, wato sa likod. O niya, pag play sa iyong music, Ganahan ka. hinay-hinay ablihan. Ay, already kay mahunong. Siyempre, hindi niya nakita kung araw Basta may nun eh, kare may po. Ano may po. Ay, kare ka. Nakikita ko yung essence nun eh. Kasi God is Di makita, beautifying hindi na ko kabasa. His bride right now. And then one day, pag nakita tayo ng Lord, spotless, Nakakita. free Kita tayo ito na. from sin. Now, pagbukas, ay grabe, maniwala kayo ang lalaki, lalo na may music, di yun mapalagay-lagay. Yung iba muhilang yun. Yung iba mga bata lagi, muhilang ka. Kaya sobrang kalipay nila na, agulong na, finally, this is it. Then after this, giving of the bride, ang ginagawa ko sa giving of the bride, di ba sa una, kinsang, nihatag, aning, babae, may kasal, aning lalaki. Kami, mga magulang. Ang ginagawa namin, para mas makasave ng time, dire-diretso. Ang parents sa babae, naghuwat, abot sa babae, mag-bless siya, ibutang ang velo, sabay-sabay sila mo ato sa tubangan, pag-abot sa tubangan, tagbuon sa laki, mag-bless sa mga nanay, magulang ng babae, ang magulang ng babae, lingkod sa ilang special na chair, dadalhin sa lalaki, kanyang bride, doon sa kanyang magulang, mag-bless, kanyang barog sila sa mga tubangan. That's it. Ang part na ito, ginagawa ko, yung protocol na lang. Ano yung protocol? Tatawagin ko per name kanilang magulang. Ihatag ba ninyo ang inyong blessing or affirmation, support sa dalawang ito? Gagawin lang magulang? Gagawin.